Hi, salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Ang asawa kong tinitingala ng lahat, ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Kabanata 2871. Agad na tumalikod si Ye Yun Xiao at naglakad patungo sa platform ng pagpapatupad. Pagdating niya sa Ambrose, malamig niyang binigkas ang krimen, Ambrose, na orihinal. Na isang prinsipe, ay minamahal ng kanyang kamahalan, ngunit mayabang, lihim na. Nakikipagsabuatan sa mga taong nagkakasala, pinapatay ang iyong kamahalan, ang krimen ay hindi masisisi, isinasagawa ngayon upang maiwasan ang iba. Panipi. Matapos basahin, tumingin si Ye Yun Xiao kay Ambrose, ano pa ang nais mong sabihin? Panipi. Phew. Huminga ng malalim si Ambrose at tumangala kay hari na nakaupo sa dragon. Sa oras na ito, nais sabihin ni Ambrose sa hari, ngunit ang nabigo siya ay ang hari na. Walang ekspresyon sa kanyang mukha at hindi siya tumingin sa kanya. At nakikita si Lanzin na nakaupo sa tabi ni hari, si Ambrose ay ganap na malamig. Dahil lamang sa nagawa kong isang malaking pagkakamali, hindi nga ginasto ng aking ama ang kanyang ina, kaya't napalitan ko ng mabilis ang isang reyna. Sa oras na ito, hindi alam ni Ambrose na ang nakaupo sa tabi ni hari ay hindi ang bagong emperador, ngunit ang siyenteng langit na siyam. Pagkalipas ng ilang segundo, sinabi ni Ambrose kay Ye Yun Xiao, wala akong sasabihin. Wala ka talagang sasabihin. Sinisisi ni Ye Yun Xiao, ang kanyang mukha ay puno ng pangungutya, kahit na hindi ka ang iyong sariling buhay, ang iyong kamahalan ay nandoon. Nakikita mo ito, bilang iyong sarili, ngunit ikaw, kahit na maghiganti ka sa iyong mga hinaing, ang pagpatay sa iyo ngayon ay mas mura para sa iyo. Sinabi ito, ang mga mata ni Ye Yun Xiao ay kumislap ng pang-aabuso. Si Ye Yun Xiao ay sobrang mapagmataas. Sa palagay niya ang kanyang lakas at kakayahang mamuno sa mga sundalo ay hindi mas masahol kaysa kay Ambrose. Gayunpaman, nasisiyahan si Ambrose sa paggamot ng prinsipe bilang ampon ng kanyang kamahalan, at kailangan niyang sundin ang kanyang mga utos. Sa pag-iisip nito, nagselos si Ye Yun Xiao. Ngunit ngayon, nawala kay Ambrose ang lahat, at siya pa rin ang executive officer. Masarap talaga isipin ito. Maghanda para sa pagpapatupad. Sigaw ni Ye Yun Xiao sa pagmamataas, at biglang maraming bantay ang lumapit. At hinayla si Ambrose pababa sa yugto ng pagpapatupad. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ng mga taong nanunood sa paligid na magsalita. Bilang isang prinsipe, kahit na ang pagpatay sa kanyang kamahalan, ay napakasimpleng. Kahit na hindi natural, ngunit hindi siya ginamo ng kamahalan, ang gayong tao ay talagang gupitin mo siya. Panipi. Usapan sa ibaba, maraming tao ang hindi makontrol ang kanilang emosyon. Tinuro si Ambrose at sumigaw na hinihimok na ipatupad ang parusa ng mabilis. Sa oras na ito, wala sa mga manunood na naruroon ang nakiramay kay Ambrose. Pagkatapos ng lahat, ang New World Continent ay isang bansa ng pag-uugali at binigyang diin ng integridad ng moralidad, habang ang pag-uugali ni Ambrose ay isang mapanghimagsik at hindi mapigil ang pag-uugali. Patuloy na dumarating ang mga sumpa ng lahat, tila hindi siya narinig ni Ambrose. Pipi ang kanyang mukha, na parabang nawala ang kanyang kaluluwa. Hoy! Sa sandaling ito, si Lanzin, na nakaupo doon, ay hindi mapigil ang mapabuntong hininga, nakatingin kay Ambrose nang walang kahit konting pag-swing. Hindi inaasahan, isang prinsipe ang napatay ngayon. Tulungan ang umuulit na, nagkakasala at pumatay sa kanyang ama, karapat-dapat itong patayin. Panipi. Nang marinig ito, ngumiti si Haring Kenny. Ang sumunod na segundo, sinabi ni Hari kay Ye Yun Xiao, isagawa natin ito. Nang sinabi niya ito, ang awa sa mga mata ni Hari ay kumislap at nawala. Ayaw ng Emperor Father na maging ganito din, ngunit ang ginawa mo noon ay talagang binaygo ako. Kung hindi ka papatayin ngayon, gaano ka kamahalan ang Emperor Father? Paano makukuha ang mundo sa hinaharap? Matapos makatanggap ng mga tagubilin mula kay Hari, sumigaw si Ye Yun Xiao. Pagkatapos ay iginuhit ang kanyang mahabang tibak at direktang hinampas sa leeg ni Ambrose. Tumawag ka. Nang makita ang mahabang pagdikit ng kutsilyo, dahan-dahang ipinikit ni Ambrose ang kanyang mga mata. Ina, ama, makita tayo sa susunod na buhay. Tumigil ka. Ngunit sa sandaling ito, isang dagandong lamang ang nagmula-mula sa himpapawid. Kaagad pagkatapos, mula sa malayong abot tanaw, isang figure ay lumipad sa sobrang bilis, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabalisa, at ang kanyang mga mata ay pulang dugo. Si Daryl ito.
Sa susunod na segundo, ang figure ni Daryl ay kumislap kasing bilis ng kidlat at direktang hinaranggan sa harap ni Ambrose, Yumangal, narito ako, sino, ang naglakas loob na saktan ng aking anak. Ano? Sa isang iglap lahat ng naroroon, ang kanilang mga mata ay nakatipon sa katawan ni Daryl, nagulat, at ang buong lungsod ng Imperial sa loob at labas ay nakamamatay na tahimik. Kabanata 2872. Tumagal ng ilang minuto bago sumiklab ang main-itang talakayan sa karamihan ng tao. Elysium Gate Sectmaster, si Daryl Darby. Sa sandaling ito, galit na galit din si Harry. Tumayo siya at tinuro si Daryl at sumigaw, Daryl Darby, napakatapang mo, naglakas loob ka na gumawa ng gulo dito. King Kenny, panipi. Umungal si Daryl at tumingin sa malayo kay Harry, puno ka ng moralidad. Ngunit ikaw talaga ang pinakamapagpaimbabaw na tao sa mundo. Sinasabi mo na mahal mo Ambrose, tapos ngayon gusto mong patayin. Kapag matatag ito, tatawid kami ng ilog. At gigiba ang tulay. Panipi, sinasabi ko sa iyo, nais kong patayin ang aking anak, natatakot akong wala kaang kakayahang ito. Ang huling salita ay parang kulog at humimok ang madla. Ikaw. Ang mukha ni Harry ay namula, ang kanyang galit ay hindi magaan, ngunit hindi niya alam kung paano ito pabulaanan sandali. Sa sandaling ito, nakasimangot ang mga kilay ni Lanzin, at tumingin siya kay Daryl na may pag-iisip, ang taong ito ang soberano ng Elysium Gate. Sa oras na ito, naghahanap si Lanzin ng iba pang mga santo at sa parehong oras ay narinig niya ang maraming mga alingawngaw. Kabilang sa mga ito, ang pangalan ni Daryl ang pinakakarinig. Hindi masama. Huminga ng malalim si Harry at malamig na sinabi, ang taong ito ay si Daryl. Matapang at mas asama, hindi lamang niya sinumpa si Changer dati, ngunit nais din niyang maging emperor ng North Mona. Narinig ito, Lanzin ay may magandang mukha, biglang nagpakita ng bakas ng pagkasuklam. Bilang siyam na langit, ang kinamumuhian ni Lanzin ay ang ganitong uri ng taksil at masasamang tao, ngunit hindi niya alam na magkaaway sina Harry at Daryl, kaya sadya nilang binasted sila. Sa sandaling ito, sa ground ng pagpapatupad, si Daryl ay humakbang tulad ng hangin, lumakad sa harap ni Ambrose, hinawakan ng tanikala ng bakal sa kanyang katawan, at malakas na hinayla. Ha! Sa isang iglap, ang chain cast ng malamig na bakal ay nasira. Ambrose, pasensya na. Ang mga mata ni Daryl ay kumislap ng luha, hinaplos ang ulo ni Ambrose, late na si tatay, at nagdurusa ka. Kalahating oras na ang nakalilipas, si Daryl ay sumugod sa lungsod ng Imperial, iniisip ang tungkol sa kung ano ang gagawin. Matapos iligtas ang pamilyang Carter, nalaman nila mula sa mga tao na ang pamilyang Carter ay matagumpay na nakatakas, at ngayong araw, personal na babantayan ng Emperor si Ambrose. Nang marinig ang balita, hindi masyadong iniisip ito ni Daryl at sumugod. Sa oras na ito, nagulat at natuwa si Ambrose dahil sa sobrang tuwa niya, sumisigaw lamang siya at walang masabi. Huwag kang matakot, nandito si tatay, walang makakasakit sa iyo ngayon. Pagkakita ng matapang na hitsura ni Ambrose, lalo pang nasaktan ang puso ni Daryl. Ha! Nang makita ang eksenang ito, nagalit si Harry sa kanyang puso, nagmamadali paitaas, at umungol, Daryl, kung dalhin mo ito sa pintuan ngayon, ayaw mong umalis. Nabuhay. Biro ni Daryl, at hindi siya pinansin dito, ngunit tinulungan si Ambrose. Pakiramdam ang paghamak kay Daryl, halos galit na galit si Harry. Sa sandaling ito, sumigaw si Ye Yunxiao, Daryl, naglakas loob kang maging walang galang sa iyong kamahalan, kunin mo ang iyong buhay. Nahulog ang tinig, at kinuyam ni Ye Yunxiao ang kanyang mahabang kutsilyo at umangat sa hangin. Isang malakas na aura ang sumabog mula sa katawan ni Ye Yunxiao, at ang mahabang kutsilyo ay nagdulot ng isang pagkabigla na tumusok sa puso ng likuran ni Daryl. Saan man siya dumaan, ang piraso ng hangin na iyon ay nabasag, at ang aura ay nakakagulat. Nang makita si Ye Yunxiao na umaatake, si Daryl ay hindi man lang nagpanik, ang kanyang mga mata ay kumislap sa lamig. Naghahanap ng kamatayan. Matapos makarinig ng isang pagkabigla, nagpinta si Fang Tian ng isang halberd at sumiklab at mahigpit na hinawakan ni Daryl sa kanyang kamay. Eri, nagpinta si Fang Tian ng isang halberd. Pakiramdam ang lakas na nilalaman sa halberd ni Fang Tian, ang mukha ni Ye Yunxiao ay nagbago at siya ay nabulabog. Roar! Sa sandaling ito, hindi nagsasalita ng kalokohan si Daryl at kumaway ng malakas.
Isang nakasisilaw na ilaw mula sa taybak ang sumabog mula sa pinturang halberd ni Fang Tian. Sa oras na iyon, nais ni Ye Yunxiao na umiwas, ngunit huli Parrawa. Direktang tumama ang ilaw kay ni Ye Yunxiao, narinig lamang ang kanyang hiyawan, ang buong tao ay nagwiwisik ng ulan ng dugo sa hangin, lumipad ng buong 100 metro ang layo, at sa wakas ay tumama sa gate ng palasyo, tulad ng sliding down na parang puddle ng putik. Nang siya ay makarating, si Ye Yunxiao ay nagsabog ng kaunting dugo, ang kanyang mukha ay mapotla, at ang pagiging epektibo ng pakikipagbaka ay nawala. Kabanata 2873. Ano? Nakikita ang eksenang ito, kapwa ang mga opisyal ng sibil at militar at ang mga nakapaligid na tao ay hindi mapigil ang huminga. Ang lakas ni Daryl na ito ay napakasindek. Ito ay isang hakbang lamang na natalo ang pinuno ng Yulin Army. Sino ang hindi natatakot sa kamatayan, umakyat ka lang. Binantayan ni Daryl si Ambrose sa likuran niya, na hawak ang halberd ng Fang Tian mahigpit, at tumingin sa paligid. Malamig na nagsalita ang madla. Ang tunog ay hindi malakas, ngunit kumalat ito sa buong lungsod ng imperyo. Sa sandaling ito, ang buong lungsod ng imperyal ay tahimik. Ginawa. Si Harry ay nakatitig ng mabuti kay Daryl, ang kanyang puso ay puno ng galit. Hindi nakikita siya sa loob ng 3 taon, ang lakas ng Daryl na ito ay hindi inaasahang napabuti. Sa oras na ito, nais ni Harry na gumawa ng personal na pagkilos, ngunit pagkatapos na gawin ang 9 Nether Profounding Pill, hindi niya buong naisama ang kapangyarihan ng masasamang espiritu, at siya ang emperador, at imposibleng gumawa ng aksyon laban kay Daryl sa personal. Anong galit na tono? Sa sandaling ito, nakasimangot si Lanzin, at pagkatapos ay dahan-daang tumayo, kamahalan, tutulungan kita na hawakan ang baliw na ito. Nangako si Harry na tutulong sa paghahanap ng ibang mga santo, iyon ang kanyang sariling aking kaibigan, at sa ngayon, si Daryl ay gumawa ng isang malaking kaguluhan, kaya natural na hindi niya ito papansinin. Pagkatapos ng lahat, sa mga alingawngaw ng arena, ang Daryl na ito ay hindi naman mabuting tao. Mahuli siya, maaari itong ituring bilang isang paraan ng paggawa ng mga bagay para sa kalangitan. Sa oras na ito, sa lugar ng pagpapatupad, nang makita ang nakapalibot na Imperial Forest Army, walang nang ahas na lumapit, ninisyon ni Daryl, at ilalayo na niya si Ambrose. Kung may nasaktan ka, gusto mong umalis. Wala ka talagang batas. Gayunpaman, sa sandaling ito, dumating ang isang malambot na inumin, at tumayo si Daryl, at nang lumingon siya upang makita si Lanzin, natigilan siya. Isang magandang babae, at ang kanyang hininga ay napakalakas. Sino ang babaeng ito? Hindi ko pa ito nakikita dati. Sino ka? Bakit mo ako pipigilan? Sa pagkabigla, huminga ng malalim si Daryl at magalang na sinabi kay Lanzin. Hindi mo karapat-dapat malaman ang pangalan ko. Ilang malamig na salita ang nagmula sa bibig ni Lanzin, at nahulog ang boses, laking gulat ng kanyang mesla na katawan, at direkta niyang sinampal ng palad si Daryl. Sa isang saglit, tila natigil ang hangin kung saan dumaan ang figure ni Lanzin. Damn it, nagbago ang ekspresyon ni Daryl, at bago pa niya ito maisip, mabilis niyang itinaas ang kanyang mga kamay at binati siya ng palad. Kasabay nito, takot din siya. Masyadong diretso ang babaeng ito, hindi man lang siya kinamusta. Pinag-uusapan dito, maaaring umiwas si Daryl, ngunit natatakot siyang saktan. Nilanzin si Ambrose, kaya't kinagat niya ang bala at binati siya. Bang! Ang dalawang palad ay mabangis na nagbanggaan, at lahat ng naruroon ay nakarinig ng isang malakas na kulog, at ang malinaw na kalangitan ay nadilim, at alikabok at usok ay saan man sa platform ng pagpapatupad. Sa alikabok at usok, narinig niya ang paghilik ni Daryl at umatras ng dosenang hakbang. Sa oras na ito, mapatla ang mukha ni Daryl, at naramdaman lamang niya ang pagchitch at dugo sa kanyang katawan. Sino ang babaeng ito? Ang lakas ay sumisindek lamang. Nang makita ang eksenang ito, hindi mapigilan ni Ambrose na sumigaw. Labis, napagkabalisa, at sabay na sumugod upang tulungan, ngunit ang kanyang panloob na lakas ay hinaranggan at hindi siya makakagamit ng anumang lakas. Ngumiti si Daryl at sumenyas na okay lang siya, at sa parehong oras ay binabantayan niya si Lanzin sa harapan niya. Tahimik na lumulutang sa hangin si Lanzin, ang kanyang magandang mukha ay medyo mayabang, ngunit sa kanyang puso, siya ay medyo nagulat, laking gulat niya. Nang tumingin siya sa tingin ni Daryl, napakahusay na hadlangan ng aking palad. Hindi katakataka na ang mga
Alingaw sa iyo ay nasa kung saan man sa mga ilog at lawa. Sa oras na ito, pataas-baba ang pagtingin ni Lanzin kay Daryl at malamig na sinabi ang kanyang mga mata ay kumislap. Napakatindi ng panatiko na ito, hindi niya dapat siya payagan na tumakas. Kabanata 2874. Tumawag ka, huminga ng malalim si Daryl, pinakalma ang magulong aura ng kanyang dantian. At naramdaman ang labis na pagkabalisa sa kanyang puso. Naisip na madali niyang mailalayo si Ambrose gamit ang kanyang sariling kakayahan. Pagkatapos ng lahat, alam ni Daryl ang lakas ng hari at ang mga tao. Tulad ni Nia Yunxiao ay hindi gaanong nag-aalala. Ngunit hindi ko inaasahan na sa isang kritikal na sandali, isang magandang babae ang lilito, at ang kanyang lakas ay nakasisindak. Teka, sa susunod na segundo, nang maramdaman niya ang pino na aura sa katawan ni Lanzin, biglang may naisip si Daryl. Sa ganoong ugali, na-miss niya ang Ziyan na nakilala niya dati. Bukod dito, noong nakikipaglaban siya ngayon, ang iba pang partido. Ang mga ehersisyo ay hindi lamang malakas, ngunit din napakamahiwaga. Hindi kaya siya ang kasama na hinahanap ni Ziyan, isa sa Nine Heavens Saints. Sa pag-iisip tungkol dito, tumingin si Yufeng kay Lanzin at hindi mapigil ang sabihin, maglakas loob akong tanungin ka, ngunit ang Nine Heavens Saint, paano mo malalaman? Nagulat ang katawan ni Lanzin, labis na nagulat. Haha, Daryl ngumiti, at agad nalundo ng isang pulutong. Ako ay may matugunan. Saint Ziyan bago, tinulungan ko siya, at nangako sa kanya upang mahanap ang iyong iba pang mga banal. Eto na kung saan, kami ay ating sarili people. Ziyan. Narinig na binanggit niya si Ziyan, walang kaunting pag-aalinlangan si Lan Zin, at mabilis na sinabi, nasaan siya. Humiwalay ako sa kanya noong isang araw dahil sa mahahalagang usapin sa negosyo. Walang pag-aalangan na sinabi ni Daryl. Bahagyang nakasimangot si Lanzin at tumayo doon na nagmumuni-muni. Kung kaibigan ito ni Ziyan, masamang gawin ang ibang hakbang. Tumawag ka, nang makita ang eksenang ito, napagtanto ni Hari na hindi ito mabuti, paano? Siya naging kanya sa kalagitnaan ng laban. Banal na babae, sa sandaling ito, si Nia Yunxiao, na nagtatago sa tabi, ay hindi mapigil ang sumigaw, hindi mo nais na maniwala kay Daryl, ang taong ito ay tuso at magaling sa retorika, kung siya ay talagang ang Saint Ziyan kaibigan ko, bakit hindi mo alam? Kung saan siya pupunta, panipi, o, talagang nakilala niya si Saint Ziyan, ngunit nahuli lang niya ito. Nang isigan niya ito, ang tuso ng mukha ni Nia Yunxiao. Nang makita na mahuhuli mo si Daryl at ang kanyang anak, hindi mo maaaring mawala ang iyong mga merito. Narinig ito, pumitik ang mga mata ni Lanzin, at biglang naguluhan ang kanyang puso. Ang commander ng hukbo ng imperial na kagubatan na ito ay hindi makatuwiran. Galit na galit si Daryl, at malamig na sumulyap kay Nia Yunxiao. Ang taong ito ay binabaligtad ang itim at puti, na kung saan ay masyadong mapahamak. Sa pag-iisip tungkol dito, dali-daling sinabi ni Daryl kay Lanzin, totoo. Ang sinabi ko, gayunman, ginambala siya ni Lanzin bago siya matapos magsalita. Pinaglalaruan mo ako. Mahinang bumukas ang mapupulang labi ni Lanzin, at nagbigay siya ng isang makinis na huni. Pagkatapos, ang kanyang mesla na katawan ay tumaas ng mabait. Itinaas ang kanyang kamay sa Jade, at hinampes ng palad si Daryl. Sa puso ni Lanzin, si Daryl ay isang napakasamang tao, paano siya magiging matapat sa kanyang sarili. Tumawag ka, nang makita ang muling pag-atake ni Lanzin, nais ni Daryl na umiyak ng walang luha. Kasabay nito, hindi siya nag-atubiling iganyak ang kanyang panloob na lakas, at binati ulit siya. Gayunpaman, sa oras na ito, nalaman ni Daryl na ang panloob na puwersa ni Lanzin ay mas malakas kaysa dati, lalo na ang bilis, na higit sa 2 beses mas mabilis. Puff! Sa sumunod na segundo, nakita ko ang palad ni Lanzin, na tinamaan muna si Daryl. Naramdaman ni Daryl ang namamagang sakit na nagmumula sa buong katawan niya. At ang buong tao ay marahas ding tumili. Sa isang tunog, lumipad ang figure paatros. Isang buong 10-10 metro ang layo, at sa wakas ay nahulog sa ilalim ng yugto ng pagpapatupad. Kabanata 2875. Daryl na tumayo, tiningnan ng mabuti si Lanzin, at laking gulat sa kanyang puso. Karapat-dapat na maging isang santo, masyadong malakas. Sa oras na ito, malinaw na naramdaman ni Daryl na ang kanyang dantian ay nasugatan at kailangan niyang magnilay sa lalong madaling panahon. Ito lang ang sitwasyon sa harapan niya.
Paano magkakaroon ng pagkakataong magnilay? Lanzin ay tumingin sa Daryl tahimik, ako ay dumating sa mainland oras na. Ito, bagaman hindi ko mahanap Zian at iba pa, ngunit maaari kong mahuli ka, ang kontrabida, at ito ay maaaring itinuturing bilang isang lunas para sa mga tao. Ang tinig nahulog at inilipat ni Lanzin. Dahan-dahang maglakad patungo. Daryl, haha. Pagkakita sa eksenang ito, tawa ng tawa si Harry, salamat sa tulong ng Santo. Hindi mapigilan ni Daryl na mapangiti nang sumama si Lanzin. Mula sa pananaw ni Daryl, nakita ko ang kanyang nakamamanghang at sexing mga kurba. Sa malapit na saklaw, at sa parehong oras, naramdaman ko na papalapit na ang kamatayan. Maaari ba? Ito ba ang kalooban ng Diyos? Sa pag-iisip tungkol dito, nilinggan ni Daryl si Ambrose, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkakasala. Ambrose, walang silbi ang maging isang ama. Pare! Sumigaw si Ambrose at nais sumugod, ngunit nahuli ng maraming bantay. Natigil, umalungal sa kanyang bibig, hindi mapigil ang tumulo ang luha. Ang katotohanan na nagtapos ako sa ganitong paraan ngayon ay ganap na sanhi ng aking sariling pagkakamali. Daryl, naubos na ang kapalaran mo. Sa sandaling ito, tuluyang lumakad si Lanzin kay Daryl at malamig na nagsalita nang walang kahit konting pag-indayog ng kalooban, kasabay ng pagtaas ng kanyang kamay at tinapik ito patungo sa ulo ni Daryl. Bamantong hininga si Daryl sa kanyang puso at ipinikit. Kung ito ang kapalaran, aminin mo ito. Gayunpaman, sa mismong sandali ng pag-atake, isang malakas na alon ng panloob na puwersa ang biglang kumalat sa karamihan ng tao sa ilalim ng yugto ng pagpapatupad. Kaagad pagkatapos, nakita niya ang isang maalab na pulang figure. Tulad ng isang maliwanag na bulalakaw, na direktang hinaharangan si Daryl. Sa sandaling ito, ang lahat ng naruroon ay nagulat, at ang kanilang mga mata ay nakatuon sa papasok na tao. Damn it, kasabay nito, pagtingin sa kaaya-ayang figure sa harapan niya, laking gulat din ni Daryl, natigilan. Laura. Sa oras na ito, si Laura, sa isang maalab na pulang damit na may kaakit-akit na mga hubog, ay parang apoy mula sa malayo, ngunit ang kanyang kaakit-akit at magandang mukha ay nagpapakita ng isang hindi makatao na kay-abangan, na tila maalab. Ngunit mainit, ang malamig na ugali ay agad na naging focus ng madla. Master Laura. Sa wakas, nanguna si Haring Kenny at tiningnan si Laura sa isang komplikadong pamamaraan, hindi kita nakita sa loob ng ilang taon, ngunit si Master Laura ay maganda pa rin. Nagkataon na si Daryl ang iyong malaking kaaway. Ngayon, papayagan kitang magpakamatay. Siya ito. Kapag pinag-uusapan ito, ang mukha ni Haring Kenny ay puno ng mga ngiti. 10 taon na ang nakalilipas, nagkaroon ng puot sina Daryl at nakababatang kapatid ni Laura na si Mateo. Pinatay ni Daryl at pinatay sila. Maya-maya, narinig kong namatay si Laura sa mga kamay ni Daryl. Masasabing, ang labanan ng dugo sa pagitan ng magkaiba ang dalawang panig. Sa oras na ito, naisip ng hari na si Laura ay dumating din upang maghayganti kay Daryl. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga mata ng madla ay nakatuon kay Laura. Naghihintay para sa kanyang sagot. Si Ye Yun Xiao, na nasa tabi, ay hindi mapigil ang tumawa ng mayabang, at kinutya si Daryl. Daryl, gaano ka man katindi? Ang iyong kamahalan ay hindi lamang may tulong ng santo, ngunit ngayon ang iyong mga kaaway ay dito. Oo, ngayon hindi ka makakatakas gamit ang iyong mga pakpak. Isang tanga. Narinig ito, hindi mapigilan ni Daryl na tumili, at malamig na nagbalita. Sino ang nagsabi sa iyo na narito si Laura upang patayin ako? Pagkatapos, ngumiti si Laura at tumingin kay Laura, asawa, talagang pumunta karito. Sa oras, kung hindi man ay talagang mabangis ako. Panipi, mukhang maluwag si Daryl nang sabihin niya ito. Noong isang buwan, sa Crystal Palace ng Empress Nua, sabay na kinuha ni Daryl at Laura ang Chaos Sinyang Pearl, at ang kanilang kapalaran ay magkatali. Pareho ang buhay at kamatayan. Paano siya mapatay ni Laura? Sa pagsasalita nito, alam din ni Daryl ang sitwasyon sa harapan niya, hindi. Ito angkop para sa pagbibiro, ngunit nang makita ang malamig na hitsura ni Laura, hindi niya mapigil ang gustuhin siyang asarin. Kabanata 2876. Sa sandaling ito, ang lahat ng naruroon ay nagulat. Sa pagtingin kay Laura, nang walang laman, naramdaman lamang nila na ang kanilang utak ay hindi sapat. Tinawagan ni Daryl ang asawa niya. Hindi ba magkaaway ang dalawa? Kasabay nito, natigilan din si Ambrose.
Ngunit hindi nagtagal, huminahon si Ambrose. Ang kanyang ama ay sumikat sa buong mundo at may natatanging alindog. Ang mga konfidante sa paligid niya ay hindi mabilang. Posibleng-posible na gawing kaibigan ang mga kaaway kay Laura at Hangon. Ang bawat isa, at ang mukha ni Laura ay namula bigla, nanginginig ang kanyang katawan sa galit. Ang susunod na segundo, tinatitigan ng masidhing hangin ng bundok tahimikin. Ang iyong masamang bibig, hindi gaanong kalokohan, sino ang iyong asawa? Sa ilalim ng bundok na hangin na ito, inako ang isang malaking pulutong. Maging sarili mo. Si Daryl ay hindi man lang nagpanik at tumingin kay Laura na nakangiti. Hindi, bakit mo ginawa ang napakalaking apoy? Gusto mo ba akong patayin sa publiko? Papatayin mo ba ako? Walang hiya. Nang marinig ito, galit na galit si Laura, ngunit wala siyang imak. Di nagtagal, huminahon si Laura at mahinang sinabi kay Haring Kenny, ang kabaitan ng aking kamahalan ay pinahahalagahan, ngunit hindi maaaring mamatay si Daryl ngayon. Mangyaring sabihin sa iyong kamahalan na umatras, at aalisin ko siya. Bagaman si Daryl ay mapot, ngunit ang tadhana ay nakatali sa kanyang sarili, kaya ngayon dapat kong tiyakin ang kanyang kaligtasan. Nang marinig niya ang mga salita ni Laura, sumimangot si Lanzin, na nakatayo roon. Sa parehong oras, si Haring Kenny ay nahaharap din sa isang pagbabago, galit. Ng aking puso, Laura, nais mong pumunta na may isang hangin sa bundok na kalimutan. Mo kung anong lugar ito. Nais mo bang isave ang hangin ng bundok takot wala kang kakayahang ito? Panipi, sinabi sa huling pangungusap, ang mga mata ni Harry ay namula na orihinal na. Naisip na si Laura ay narito upang maghayganti kay Daryl, ngunit sa huli ay dumating siya upang iligtas ang mga tao. Sa pagsasalita tungkol dito, si Laura ay may mataas na reputasyon sa arena ng New World Continent, ngunit hindi ito pinansin ni Harry. Nakita ang galit ni Harry, si Laura ay hindi man gulat. Sa susunod na segundo, gaanong sumulyap si Laura kay Daryl, pwede ka bang pumunta? Siyempre, nakangiting tugon ni Daryl, at pagkatapos ay itinuro kay Ambrose. Teka, sundan mo ako. Tumanggaw si Ambrose. Tumigil si Laura sa pagsasalita ng kalokohan na may isang malakas na aura na tumatago sa kanyang katawan, malamig niyang sinabi kay Lanzin na nasa harap niya, lumayo ka sa daan. Walang ekspresyong tumingin si Lanzin kay Laura, ikaw ang kasama ng kontrabida na ito. Ilang universo, sa loob ng lungsod ng imperyo, paano mo mapagmataas? Tumawa. Boses, Orchid Jiao Chu Flash, diretso mula sa Lulengshan. Bilang isang santo, si Lanzin ay sobrang mayabang. Orihinal na ayaw niyang magsimula kay Laura, ngunit dahil pumayag siya kay Harry, dapat siyang tumulong. Hanggang sa huli, sobrang lakas, nang makita ang mabilis na pagdating ni Lanzin, nanginginig ang katawan ni Laura, at ang kanyang magandang mukha ay biglang naging seryoso. Sa parehong oras, hindi mapigilan ni Daryl na sumigaw, asawa, ang kabilang partido ay siyam na araw na santo, na may malakas na lakas, mag-ingat. Tulad ng sinabi niya, huminga ng malalim si Daryl at lihim na inayos ang kanyang panloob. Manahimik ka, namula ang mukha ni Laura. At napasigaw siya. Kailan ang oras, hindi pa rin nakakalimutan ng Daryl na ito na samantalahin. Nang mahulog ang mga salita, tinapik ni Laura ang kanyang mga daliri sa lupa, at lumipad at lumaban ng matindi kasama si Lanzin sa gitna ng hangin. Tumawag ka, nakikita ang eksenang ito, lahat ng naroroon ay nasa gulo ng loob, lalo na maraming mga lalaki, ang kanilang mga mata ay tuwid. Si Lanzin at Laura, ang isa ay siyam na langit na santo at ang isa ay diyosa ng mga ilog at lawa. Sa oras na ito, sila ay nakikipaglaban sa gitna ng hangin, nakakaakit. Ang kurba ay isiniwalat, ito ay isang visual na kapistahan lamang. Kabanata 2877. Kahit na si Daryl ay hindi mapigil ang tumingin ng kaunti pa. Sa parehong oras, sinamantala ang dalawang kababaihan na nakikipaglaban sa kalangitan, lihim na hinimok ni Daryl ang kanyang panloob na puwersa sa dantian na pagalingin ang kanyang mga pinsala. Sa isang iglap lamang ng mata, si Laura at Lanzin ay labis na nag-away ng higit sa isang dosenang pag-ikot. Sa simula, tiwala pa rin si Laura, ngunit unti-unting hindi na niya ito hinawakan. Bagaman hindi siya mahina, ang kabilang partido ay isang siyam na araw na santo. Lalong natakot si Laura, ang kanyang pihong mukha na puno ng pagkabalisa. Naisip ko na si Daryl ay madaling mailigtas, ngunit hindi ko inaasahan na ang babae ng kabilang partido ay sobrang lakas. Haha,
Pagkakita sa eksenang ito, tuwang-tuwa si Harry na hindi niya mapigil ang sumigaw. Ang babaeng santo ay hindi magagapi at kapuri-puri. Tiyak na pasasalamatan ko si Laura kapag nahuli ko si Laura. Hindi sinabi ni Lanzin tumugon. Hindi talaga ito napigilan ni Laura, sabik na sabik siya, at sinigawan si Daryl. Daryl, halika at tulungan. Napakalakas ng kalaban at makakasama lamang si Daryl. Mabuting asawa. Sumagot si Daryl, hawak ang halberd ni Fang Tia ng mahigpit, at lumipad pataas. Sa sandaling ito, medyo nakabawi rin ang panloob na lakas ni Daryl. Sa sumunod na segundo, magkasamang sumabog sina Daryl at Laura, at sa isang iglap parang nabasag ang kalangitan. Ang dalawa sa kanila ay kinuha ang chaos, yin-yang beads, isang yin at yang, na magkakabit, at pagkatapos ng pagsali sa puwersa, sila ay walang katapusang makapangyarihan. Nakita nila na itinaas ng dalawa ang kanilang mga kamay, at isang nakakakilabot na puwersa na agad na nakakubkob sa gitna ng hangin, na bumubuo ng isang nakasisilaw na bola ng ilaw, direktang sumabog patungo kay Lanzin. Nang makita ang eksenang ito, ang parehong hari at ang mga tao sa paligid ay nagulat. Anong uri ng mga diskarte ang nagsanay ang 2 taong ito? Napakalakas pala nito. Nanginig din si Lanzin sa kanyang macelan na katawan, at bago pa niya ito maisip, mabilis niyang itinaas ang kanyang kamay at naglagay ng isang pelikulang protection sa harap niya. Kasabay nito, laking gulat niya. Tila ito ang lakas ng Chaos Yin Yang Pearl, ngunit ang Chaos Yin Yang Pearl, hindi ba palagi itong kasama ni Empress Nuwa? Paano sila? Bilang siyam na mga langit, naramdaman ni Lanzin na ang aura ay sumabog sa 2 Daryl at Laura ay ang kapangyarihang nakapaloob sa Chaos Yin Yang Pearl. Boom! Bago pa maintindihan ni Lanzin, agad na tumama ang bola ng ilaw sa protection na pelikula, at narinig niya ang isang masakit na daing mula kay Lanzin. Ang kanyang magandang mukha ay sobrang namumutla, at ang kanyang macelan na katawan ay lumipad palayo. Bagaman siya ay 9 Heaven Saint, hindi niya mapigilan ang suntok na ito. Sinamantala ang seryosong pinsala ni Lanzin, hindi nag-atubiling si Daryl. Hinawakan si Ambrose, at lumipad patungo sa distansya ng lungsod ng Imperial. Sumunod si Laura sa likuran. Sa isang iglap lang ng mata, silang tatlo ay nawala sa paningin ng lahat. Bang! Pagkakita nito, sinampal ni Harry ang upuan ng dragon gamit ang isang palad. At tumayo bigla. Iniligtas ni Laura si Daryl at ang kanyang anak sa publiko, kaya't humarap ang pamilya ng Imperial ng New World sa mukha. Paano hindi magalit? Magtipon ng Imperial Forest Army at ituloy ito sa iyong buong lakas. Isang nagyayelong tinig ang nagmula sa bibig ng Haring Kenny. Sama-sama, sina Daryl at Laura ay maaaring sumabog sa napakalakas na puwersa, na tinalo ang 9 Heaven Saint. Gayunpaman, si Daryl ay nasugatan dati. At tiyak na hindi siya makakatakbo ng malayo. Sumunod ang mga nasasakupan. Ang lahat ng mga opisyal ng sibil at militar ay sabay na sumigaw, kinilig ang kalangitan, at pagkatapos, 10,000 mga tropang kagubatan ng Imperial. Ang mabilis na nagtipon, mabilis na sumugod sa lungsod ng Imperial, at humabol sa direksyon ng pagtakas ni Daryl. Kamahalan, ang santo ay tila nasugatan ng labis. Sa oras na ito, sa daan-daang mga sibil at militar na opisyal, hindi ko alam kung sino ang sumigaw. Sa isang iglap, ang lahat ng mga mata ng lahat na naruroon ay nakatuon kay Lanzin, at nakita nila na sa oras na ito, ang magandang mukha ni Lanzin ay mapatla. At napakahina. Ang mga mata ni Harry ay kumislap, at nagkukunwaring. Sinabi niya, agad na ibalik ang santo sa palasyo upang magpahinga. Dapat mong alagaan ito at huwag pabayaan ito. Nang sinabi niya ito, ang Kenny ay mukhang taos puso, ngunit ang kanyang puso ay sobrang lamig. Kabanata 2878. Orihinal na ang hari ay nag-aalala pa rin tungkol sa kung paano makitungo kay Langson. Alam mo, bilang isang 9 na araw na santo, si Langson ay masyadong malakas, ngunit ngayon si Langson ay nasugatan, dumating ang pagkakataon. Nang bumagsak ang boses, lumakad ang 2 babaeng korte at tinulungan si Lanzin na umalis. Kabilang panig, kinuha ni Laura sina Daryl at Ambrose at lumipad ng kalahating oras. Siguradong mapupuksa ang Imperial Forest Army sa likuran, at pagkatapos ay lumapag sa isang lambak. Pare, pagdating pa lang ng kanyang mga paa, hindi mapigilan ni Ambrose nasabihin, talagang kasama kayo ni sister-in-law. Nang sumamba si Ambrose kay
Laura bilang kanyang guro, natural na tinawag niya si Laura bilang kanyang tita. Ngumiti si Daryl at naputol ni Laura nang magsasalita na sana siya. Ambrose huwag makinig sa kanya na nagsasalita ng kalokohan. Malamig na, sinabi ni Laura at kasabay nito ay hindi mapigil ang tumingin kay Daryl, ikaw. Tatay, hindi matutuwa ng aso. Pakiramdam ni Laura. Hindi makatawa o umiyak si Daryl dahil sa kanyang galit. Sa oras na ito, kinagat ni Laura ang kanyang labi at sinabi kay Ambrose. Mayroon akong gagawin, gumawa tayo ng isang hakbang. Ang pag-save kay Daryl ngayon ay lumabag sa kanyang sariling hangarin. Paano? Siya magpatuloy na manatili sa kanilang ama at anak. Tulad ng sinabi niya, nagpunta si Laura sa tagiliran ni Daryl at bumulong sa mahinang tinig, Daryl, wala akong kinalaman sa iyo maliban sa Chaos Sinyang Pearl. Sa hinaharap kung makipag-usap ka ng walang kabuluhan, hindi kita patatawarin. Panipi, matapos ang huling salita, mabilis na umalis si Laura. Tumawag ka, nakatingin sa likuran ni Laura, isang mahabang hininga ang pinakawalan ni Daryl. Kaagad pagkatapos tumingin kay Ambrose, ngumiti siya at nagtanong, Ambrose. Anong nararamdaman mo? Pare, ayos lang ako. Umiling si Ambrose at sinabi na may nakaka-relax na ekspresyon. Sinasabi iyon, mahina si Ambrose. Mula nang may pasok sa kulungan, hindi mapigilan ni Ambrose na mablock mula sa panloob na kapangyarihan at hindi kumain ng anuman sa isang araw, ngunit bilang isang tao, ang kaunting pagdurusa na ito ay wala. Narinig ito, guminhawa at namimagati muli si Daryl. Talagang lumaki na ang batang ito. Sa pag-iisip tungkol dito, tinulungan ni Daryl si Ambrose na mapawi ang kanyang mga punto sa acupuncture at hiniling sa kanya na mabilis na magnilay upang mabawi ang kanyang lakas at sabay na protektahan siya sa tabi. Pare, naupo si Ambrose na naka-crossleg at malapit na makabangon mula sa paglilinang. Bigla siyang may naisip at sabik na sabik, nagkamali ako ng malaki at kasali din ang aking ina. Kailangan mong maghanap ng paraan upang may-save siya. Panipi, ano? Ang kutis ni Daryl ay nagbago, sumimangot ng palihim, at pagkatapos ay inalo, huwag kang mag-alala, magiging maayos ang iyong ina. Sa tuwing naiisip niya si Monica, si Daryl ay nakakaramdam ng walang katapusang pagkakasala. Ang kanyang asawa ay nagdurusa mula sa pagmamahal para sa kanyang sarili sa maraming taon. Pagdurusa, ngunit wala akong nagawa para sa kanya. Tuldok 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 tuldok. Sa kabilang panig, ang palasyo ng panahon. Sa lihim na silid sa likuran ng palasyo ng Guangfu, nakaupo doon si Hari. Ang malamig niyang mukha ay mahinang nagniningning sa pagiging komplikado. Ang lihim na silid na ito ay lugar ng pagsasanay ng emperador, at ito ay isang ipinagbabawal na lugar sa palasyo, at ang karamihan sa mga tao ay hindi talaga makapasok. Ngayon lang, nagpadala ng mensahe si Hari kay Gong Hao, ang messenger ng Hades. Sa mensahe, pinag-usapan ni Hari ang kalagayan ni Saint Orchid. Matapos, may padala ang mensahe, tahimik na naghintay dito si Hari. Kasi minsan sinabi ni Gong Hao na basta nakatanggap siya ng balita, pupunta siya kaagad. Matapos maghintay ng ilang minuto, nadama ni Hari ang isang masamang aura na nagmula sa labas ng lihim na silid. Pagkatapos, binuksan ang pinto, at si Gong Hao, na nakasuot ng itim na balabal ay dahan-daang lumakad. Ang iyong kamahalan. Kabanata 2879. Pagkakita kay Gong Hao, mabilis na tumayo si Haring Guangping, ang kanyang mukha ay magalang, sa wakas ay narito ka, at ngayon ang santo na nag-angkin na. Laksen ay inayos ko. Sa likod ng kwarto, dahil sa pinsala, siya ay nagsasanay na. Ngayon, ano ang susunod na gagawin? Paliwanagan ang iyong kadakilaan. Panipi. Okay. Panipi. Narinig ito, ngumiti si Gong Hao at pinalakpakan, tunay na iyong kamahalan. Na si Pluto. Ang taong iyong ang gusto ay hindi nabigo sa akin. Tulad ng sinabi niya, si Gong Hao ay nanunuya ng bahagya sa sulok ng kanyang bibig, at sinabi na may isang panunuya, ang Nine Heaven Saint ay pambihira. Kung ito ang pinakamataas na panahon, talagang mahirap hawakan, ngunit dahil naghirap siya. Pinsala, magandang pagkakataon ito para sa atin. Panipi, paano mo siya haharapin? Hindi mapigil ang tanungin ni Kenny. Umiling si Gong Hao, ang kanyang mga mata ay bahagyang sumangkit, orihinal. Nabalak kong dalhin siya sa mundo ng aswang ng direkta, ngunit sinabi ng kanyang Hades na dapat kang magpatuloy sa pag-iingat at huwag gumawa ng anumang pagkakamali. Kung madali mong dalhin ang banal na ito sa Langsan sa mundo ng multo, kapag ang
Ibang mga santo ay nalalaman tungkol dito, gagulatin nila ang ahas. Panipi, sa pagsasalita tungkol dito, tumingin si Gong Hao kay Kenny na nakangiti. Pinag-isipan ko ito, o hinayaan kang makitungo sa kanya. Panipi, ano? Nabigla si Hari, paano ko haharapin ito? Bagaman siya ay isang emperador, maaari lamang niyang mamuno sa ordinaryong tao, at ang Langsun na ito ay nagmula sa kaharian ng Diyos. Sinisaynas ni Gong Haoyin at dahan-dahang sinabi, napakadali nito. Kung masisira niya ang kanyang kawalang kasalanan nang wala siyang pagkainosente, mawawala siya sa kanyang malalim na kasanayan. Kapag nangyari iyon, walang bantasa. Majesty ng Hades. Speaking of this, tinapik ni Gong Hao ang balikat kay Hari, masisiyahan ka. Sa kahinahunan ng Nine Heaven Saints, at wala kang pagkawala. Gusto kong gawin ang ganitong mabuting bagay sa aking sarili, ngunit ako ang messenger ng Pluto. Kapag napansin niya na ikaw ay naiiba, mayroon kang isang shackle sa iyong katawan, at siya ay walang pagtatanggol. Panipi, bumagsak ang huling pangungusap, inabot ni Gong Hao kay Kenny ang isang espesyal na bote ng gamot, nagbigay ng ilang mga salita, at umalis. Sa sandaling ito, nag-freeze doon si Hari, umuugong ang utak. Nababaliw na madungisan ang kawalang kasalanan ng Nine Heaven Saints. Ngunit sa pagsasalita tungkol dito, ang pantas ng Langsun ay talagang kaakit-akit. Kung ito man ang kanyang hitsura o figure, siya ay mahahanga. Kung masisiyahan siya sa kanyang kahinahunan, mamamatay siya kaagad. Sa pag-iisip nito, nagbigay ng isang matinding ngiti si Hari. Saint Langsun, huwag mo akong sisihin, ngunit si Pluto at ang kanyang mga messenger kung nais mo. Yung kabila, nagmuni-muni sandali si Ambrose, sumama ang pakiramdam, at hinimok si Daryl. Nailigtas si Monica. Gustong maghintay ni Daryl hanggang sa ganap na makarecover si Ambrose bago gumawa ng mga plano, ngunit hindi mapigilan ang pagmamakaawa ni Ambrose, kaya't siya ay sumang-ayon. Sa oras na ito ng gabi ay nahulog, hinayaan ni Daryl na magtago si Ambrose sa isang yungib, at pagkatapos ay mag-isa siyang bumalik sa lungsod ng Imperial. Pagdating niya sa lungsod ng Imperyo, madaling pumasok si Daryl sa palasyo ng Imperyo. Pagkapasok sa palasyo, iniwasan ni Daryl ang mga gwardya ng patrol at mamadaling patungo sa CN Palace. Sinabi ni Ambrose na si Monica ay nakatira sa CN Palace. Tumawag ka. Pagdating niya malapit sa CN Palace, pagtingin sa ilaw sa loob, hindi mapigilan ni Daryl na huminga ng malalim, lihim na nasa sabik. Madam, nandito ako upang sunduin ka. Nang si Daryl ay nakaramdam ng emosyonal, bigla, nakakita siya ng isang figure na nagmumula sa di kalayuan, na may malamig na ekspresyon, ito ay si Hari. Bakit siya dumating? Nakasimangot si Daryl at naramdaman na may mali. Dapat mong malaman na si Hari ang Emperor. Hindi alintana kung anong palasyo ang pupuntahan niya, aabisuhan siya ng eunuch, ngunit sa oras na ito ay wala ng eunuch sa tabi niya, na talagang kainahinala. Sa pagdududa, si Daryl ay hindi kumilos ng madali, ngunit nagmadali na nagtago sa dilim at tahimik na nagmamasid. Sa oras na ito, ang malawak na pasukan ng King Kenny sa palasyo ay magalang na pagbubukas. Ngayon kung gaano karaming araw ang mga materyal sa palasyo ng pinsala na pinahahalagahan, kung kinakailangan, iniutos kong ipadala. Sabihin sa oras na ito, ang haring ngunit ang kanyang mga mata ay nagningning sa tuso. Kabanata 2880. Ano? Narinig ito, natigilan si Daryl, wala ang asawa dito. Nariyan ba ang banal na Langsun na iyon? Hindi, magpapahinga ako, at makakagaling ulit ako. Nang lihim na nagulat, si Daryl, narinig niya ang tinig ni Lanzin mula sa palasyo, malambot na may bahid ng panghihina. Bueno, dapat magpahinga ng sobra ang santo. Nakangiting tumugon si Kenny, ngunit hindi kaagad umalis, ngunit tahimik na kumuha ng isang bote ng gamot mula sa kanyang katawan at dahan-dahang iwisek ito sa basag ng pintuan. Nakita ni Daryl na nang dumampi ang gamot sa hangin, naging isang usok na tumagos sa palasyo sa pamamagitan ng kaluskos ng pinto. Pagkakita sa eksenang ito, nakasimangot si Daryl, at agad na may naintindihan. Ang hari na ito ay dumating ng mahiwaga ng nag-iisa dahil nais niyang kalabanan si Saint Langsun. Ilang sandali, galit na galit si Daryl. Ang hari na ito ay walang labis. Sa maghapon, tinulungan siya ni Saintess ng Langsun na harapin ang kanyang sarili. Ngayong siya ay nasugatan, tatawirin na ni Hari ang ilog at wawasakin ang tulay. Sa oras na ito, hindi alam ni Daryl na si Haring Kenny ay naging tuta ng
Pluto. Hindi, kahit na hindi ito naiintindihan ni Saintess Langson, hindi lamang niya ito napapanood na binibilang. Sa pag-iisip tungkol dito, nais ni Daryl na magmadali. Bang! Ngunit sa sandaling ito, nakarinig ako ng isang kaguluhan sa direksyon ng Chenyuan Palace, at pagkatapos ay isang pangkat ng mga nagpapatrulyang gwardya ang nagmamadali, kamahalan. Nang siya ay dumating, ang nangungunang gwardya ay gumalang na sinabi kay Hari, ang hangganan ng hangganan, mayroon akong mahalagang mga gawain upang makita. Ang mukha ni Kenny ay labis na pangit, ang mabuting bagay ay nag-ambala, at ito ay napakatanyag, ngunit siya winagaway ang kanyang kamay, pumunta ka. Bagaman inis na inis, ang hangganan ng bantay ay mabilis na bumalik sa lungsod ng imperyo huli na ng gabi na dapat ay may kahalagahan. Dagdag pa, dahil nadroga siya, ang Langson Saintess ay hindi maaaring tumakas. Naisip ito ni Harry, at hindi pa huli ang lahat upang bumalik upang tamasahin ang kahinahunan ng santo matapos niyang pangasiwaan ang mga gawain sa gobyerno. Sa isang iglap lang, umalis si Harry kasama ang kanyang mga gwardya. Tumawag ka. Nang makita ang eksenang ito, biglang nakaka-relax ng sobra si Daryl, at sabay na huminga ng malalim, lumabas at dahan-daang binuksan ang pintuan ng palasyo. Pinag-uusapan kung saan, sabik na sabik si Daryl na makahanap ng Monica. Hindi nais na maging nosy, at sa maghapon, sineseryoso ng sakta ng Saintess na Langson ang kanyang sarili. Ngunit dahil nangyari ito, hindi ito maaaring baliwalain. Pumunta ako. Pagkapasok sa palasyo, natigilan si Daryl nang makita ang eksena sa harapan niya, at hindi mapigil ang huminga ng malalim. Nakita ko na mayroong isang babae na nakahiga ng tahimik sa tuktok ng pagbagsak na may kaaya-aya na figure at magandang kurba, ngunit siya ay walang galaw, na parang siya ay namatay sa isang pagkawala ng malay. Ito ang Saintess of Orchid. Sino? At noong papalapit na sana si Daryl, biglang sumubo ng mahina si Lan Zin. Ang kanyang boses ay napakalambing at mahina, nagpapakita ng panghihina. Ang sumunod na segundo, nang makita niya si Daryl, nagalit pa si Lan Zin. Masama ka. Sa oras na ito, galit na galit si Lan Zin. Nagmuni-muni siya at gumaling. Bigla, may naramdaman siyang mali sa kanyang katawan. Nalasan. Pagkatapos ay lumusot si Daryl, na natural na naghinala kay Lan Zin na ito ang lason. Sa ilalim ng Daryl. Pagkatapos ng lahat, halos mapatay niya siya sa maghapon. Nang makita ang ekspresyon ni Lan Zin, hindi makatawa o umiyak si Daryl. Dahan-dahan siyang lumakad at sinabi, ano ang titig mo sa akin? Hindi mo ba naisip? Nalason kita, hindi ba? Kinagat siya ni Lan Zin, Lip, hindi baga magagawa ng tulong ngunit yelled. Masama ka man, ikaw ay malalang nasugatan sa pamamagitan ko sa panahon ng araw. Kaya mo sneak sa palasyo sa gabi at ginagamit tulad kasuklam-suklam na paraan. Upang makitungo sa akin ito ay talagang makapal ang mukha. Pagdinig na ito, si Daryl ay hindi nagalit. Sa halip, hindi niya maiwasang tumawa, santo ka pa rin, kung papatayin kita, kailangan ko lamang makiisa kay Laura. Bakit gagamitin ang pamamaraang ito upang gumawa ng wala? Sa sandaling ito, natigilan si Lan Zin. Maraming salamat po, mga kamaster. Paki-subscribe, and hit the notification bell para sa susunod nating kabanata.